Good day everyone, this is Ed Porduque from EMD Wheels and today mag-release tayo. Tara muna, labas na muna tayo. Guys, medyo umuulan. Mag-release tayo ng Honda BRV 1.5S dito sa Honda Pasig. Tara, pasok muna tayo. Check muna natin yun. So yun guys, nandito tayo sa Honda Cars Pasig ngayon. Nakapag-sign na yung kliyente natin. Tapos na lahat ng naging preparation and lahat ng signing ng documents. Nakapag mga payments, okay na rin naman yung kliyente. So ngayon, ang gagawin natin, check muna natin itong Honda BRV na i-release natin. Meteorite Grito and 1.5S CVT. So tara guys, check muna natin. Ikutan muna natin. So nagpa-ceramic coating yung kliyente. So kasi nga gusto nila, after the release na, tsaka sila mag-avail ng ceramic coating. Pero syempre, pinaka-advise natin while very fresh yung unit and at the same time wala pang gaanong naging hair scratch para wala masyadong gagawin and maganda pa yung naging condition. Ceramic agad natin, parang yung cellphone, di ba? Yung cellphone pagbago, screen protector muna. So ito, so check natin, yan o, sobrang kintab, walang hair scratch, sobrang swabe, di ba? Tapos, yeah, 17 inches na solid disc brake yung harap, tapos drum brake yung likod, check natin yung loob. Tapos yan, binigyan natin sila ng door visor. Kasi may mga binili sila. So, yun o, tingnan nyo. Yan, nagpakabit sila ng QCY 4K. So, maganda yung brand na to kahit paano. Kasi yan, ang dami nilang pinakabit. Actually, ang daming gusto ng kliyente na ipakabit. So, sabi ko, isa-isahin muna nila. Pag-isipan muna natin bago kayo bumili ng mga accessories. So, yan, very fresh yung plastic natin, so bagong-bago, no? Tapos ito sa likod, parang may ano dito sa likod. So yan, LED, nagpa-4-eye sensor na rin yung client natin. So, ang request natin ng kliyente, ayaw niya munang Monday yung pinaka-coding nila sa ngayon. So, binigyan natin sila ng 6 so Wednesday. Pero, syempre, pagdating sa LTO, sa LTO kasi syempre, random yung magiging ending nila. So ito, sadly, di natin napakabit kasi ang binili ng kliyente, ayan o, dahil pag sa online kayo, nakaganito talaga. So, na-deform siya. Pero, latag lang nila na mabuti, bilad lang sa araw. Alam ko, babalik naman siya sa pinaka-original niya. Form niya. So, napakaganda rin, maganda rin yung binili nila. So, nag-AVT siya na 4-eye sensor. Ayan, 1, 2, 3, 4 na sensor. Sa side, tara. Natin, okay naman, no? Bilit. Ito tayo, okay na po yan. Bilis naman. Bubong. Okay. So yun, naka-IGL tayo. Yan. So, 1 year warranty ang inabay ng kliyente. So, check natin. Dito. Check natin dito yung, yung mileage. So, sa mileage, yan, may push start. Sa mileage natin, check muna natin ha. So 13 km lang, napaka So ito, nagpa-QCY siya. Tapos harap and likod yan na dashcam. So okay naman, no? Goods naman lahat. Sunduin na natin yung kliyente, tapos demo na natin yung unit. Kasi tapos naman na lahat eh. Hinihintay na lang tayo ng unit. Tara, sunduin muna natin yung client. So yung next ma'am, yung tunnel cover, sendan ko kayo ng may nakita na kayo sa 3,000. Tapos tools po nandito. Yan. Yung tools natin sir, hindi pang mekaniko ng kotse, pangtanggal lang po ng gulo. So yan lang po yung allowed kayo na galawin. So pagbaklas lang po ng spare tire,
Tapos same po, gagamitin natin yung tools dito para kunin yung spare tire. Since hindi siya dito sa mismong compartment natin, nandito po siya sa ilalim. So nandito naman po, hindi naman po yung spare tire natin. Inangat mo pa ganun, sir, no? Pinasok mo yung kamay. Yes po, papasukin po natin ng kamay sa ilalim. Tapos tulak po natin siya palabas. Okay. Sa ilalim. Kasi mamito po natin pag nakaano po dito. Ayan. Kaya po may allowance siya para makots. Dito po, gagamitin natin yung tools. Ikot lang po. Pababa naman po yung naka-chain type naman po yung natin, yung spare tire. Spare tire. Tapos dito, hindi lang natin ma-demo. Pero ito naman, napo-fold naman siya, so wala naman po siyang problema. Dito lang po siya sa gilid, 50-50 split type, kasi pwede po siyang 50%, naka-fold 50 nagagamit. Dito naman sa second row is 60-40 naman po, then 40% and 60%. Sa gilid din po siya, one touch tumble siya. Isang pindot lang po natin, napo-fold na po siya. So ngayon, hindi lang natin may enjoy yung compartment natin na flat talaga kasi wala pa tayong tonneau cover. So I advise po, kasi may client akong bumili ng ganun po, yung tonneau cover niya, hindi siya ganun kasing tigas ng original. Pero hindi naman siya para ma-deform or lulumido pag nilagyan ng mga groceries. Kasi medyo matigas naman din siya. Kung baga pag tinulak mo siya, makipin mo asin lang to. Pero just in case, kung gusto niyo po talagang fix na siya, may nabibili din kasing organizer na nasa ilalim. Opo, para pag nilagyan po natin siya ng tonneau cover, yung mismong divider niya, yung matiti-support na sa tonneau cover. At the same time, hindi siya parang gulo-gulo. Parang siyang pinaka-organizer, kunwari, sapatos, may extra kayo or slippers, lalagay niyo po dito. Siya na yung magsisilbing support. Yes po, and support. Yun po. So dito, sa likod naman, so kumuha tayo ng 4-eye sensor. Ito kasi, may nabibili sa labas, pero since may electronic kasi, di ba, covered ng warranty. Pag sa labas po kasi kung kayo bumili niyan, mabuboy ang warranty. Kaya, isa ko talaga yung sinasabi, pag mga electronics talaga, dito na lang sa loob. Yung sa ito, may camera naman po tayo. So, inagandaan pa doon, hindi dito nilalagay yung camera ng ano. Oo. So, hindi siya halata. Pero sobrang linaw. Tapos, sobrang linaw po niyan. Kasi ito, alam po, nasa 2K eh. Doon sa harap si 4K. So, gawin po natin, check po muna natin yung panlabas. Ito po, medyo nag-aalikabok na siya dahil nakatambay na dito kanina pa yata. Pero alikabok lang po yan. Pero pag chinik niyo po siya, ayan mamo, as in kahit isang hair scratch wala kayo makikita. So yun yung sinasabi ko sa inyo ma'am, kasi kung after the release saka kayo magpapaceramic, magkakaroon na ng mga hair scratch. Okay. Mas ninipis kasi yung pinaka top coat natin. So ngayon yung top coat nyo, protected na ba yung ceramic coating natin? Ceramic coating for 1 year ba? So 1 year po. Tapos kung gusto niyo magpa-reapply po dito, pwede naman. So diyan na po. So check lang po natin kung may mga scratches po ba. So 17 inches po, drum brake and ano naman. May parang siguro pinagpunasan. Ano na po eh. Tapos next nyo ma'am yung undercoat. Kasi next time ma'am yung undercoat actually yan yung halos hindi nagagalaw sa kotse. Yung hindi natin nalilinis, di ba? Papaangat pa natin, medyo magastos. So, then, ma'am itong check na yan, quality check lang yan ha. So in time po, pagka nalilinisan siya, nabubura po. Okay. So yun ma'am, medyo malangis ma'am kasi tire block po, naka-tire block tayo. Yes ma'am, may fog lights na siya. Yan. Fog lights, DRL na. Mamaya pa ilalo natin yan. Then, kung may gas-gas, kung may tapos po namin dito, once na ceramic po kasi siya sa amin, yung mismo nagsa-ceramic, kinakancel niya yung order pagka may mga scratches po, or even then. Kasi po, ang gagawin po muna nila doon, kasi pag ginawa po nila yon, sagot nila yon. Pero pagka hindi pa nila nagagalaw, tapos first step talaga nila is iikutan yung kotse, ilawan nila. Tapos yung ilaw nila hindi basta-basta eh, ano talaga, malakas. Tapos ngayon pag may scratch po, papa-ayos muna yun. Kakancel nila yan, tapos pa-ayos muna nila sa gilid. So ito, ay ma'am, ito hindi. Okay. Actually, hindi siya, ano po siya eh, chrome-plated siya, pero plastic kasi yun ma'am. Ang problema lang dito, pagka kunwari, nagasgasan siya or nabasag, hindi siya nare-repaint. Bibili ka ng panibago talaga. Pero bibihira na mga magkagasgas ito. Unless
sasadyain siyang gasgasan. Opo. Hindi po mapansin. So yan, check natin. Or like, Decals, yes po. okay naman. Baka mamaya may gasgas. Kasi yan, normally, yun po, gusto niya after natin mag-demo, Tatanggalin, opo. tanggalin na lang po natin. Masyadong bagong tignan sa Oh, kasabihin. masabihin bago, no? Oo. Kasabihin bago. I-deliver. Masabihin brand new. So, ganito po. Meron po tayo tinatawag, susi po natin. Pero pag keyless po kasi, keyless, which means hindi nyo kailangan susiyan, remote lang. So yan po, para ilock po, ilock. Check nyo po. At dito, so sa PNGX natin, may tinatawag tayo ng remote engine start. Sa remote engine start, for example, ma'am, di ba, ikaw, after mo mag-work, nasa labas yung ano mo, kainit, yung tabi, gawin nyo lang po lock. Habang kaya nasa loob ka pa ng business mo, ma'am. Lock mo lang, ma'am. Tapos 5 seconds hold button. Tapos mag-start na siya. So ngayon, pag nag-start na siya, ma'am, ang pinaka-purpose talaga niya, kaya nag-start yung engine niya, is para nag-start na rin yung pag-cool down. So yung aircon na lang ako kasi rin po. Now, highly loading. So sa likod, meron naman, no? Reverse slide po. Ma'am, highly loading. So every time na mag-start tayo, tinatawag tayo ng CR ganun, yung daytime running light, hindi po siya na-off. Ano So siya? lagi siya naka-on. So ang engine natin, ma'am, is 1.5 L15 po siya. And double overhead cam na siya, chain type na po siya. So dito, ma'am, wala ka naman masyadong i-check kasi nga sa warranty natin, bawal ka naman talagang mag-DIY. At malamang, ma'am, hindi ka naman din pa makakomputer. So ngayon, ang ano, opo, ito po ang mga dapat natin i-check lang dati. So oil natin, sa dipstick. So make sure, before natin i-check yung oil natin, cool down yung kotse. So maganda kunyari, bago pag-gising nyo ng umaga, pugutin niyo po siya. Tapos, i-check nyo lang po, punasan po itong dulong. Yung dalawang linya na yan, ma'am, full and, ano yun po yan, full and minimum po. So dito naman, ma'am, ito ma'am, lagi mo lang i-check. Kulang. Sa kulang natin, ayun po, may gitna, ay may ilalim. Saan nga open, sir? Dito, ma'am, yung pag-open, hindi siya pupunuin, ma'am. Meron lang po tayong linya doon sa gilid, ma'am. So, wiper natin, ito po. Sa wiper. Mineral ba? Nasa sa inyo, ma'am, kung mineral po, huwag lang pong coke. Pero may mga, Huwag lang ano? Huwag lang coke. Coke. Ano po? Pero may iba may nakano. May nakano po kasi. Okay lang. Maganda yung solution mismo. Kasi may nabibili rin po na parang may tablet. Tapos magde-dissolve siya dito. Huwag yun. Kasi baka mamaya po hindi siya matugaw ng Okay. ayos. Liquid na dapat. Yes, maganda yung liquid niya, di ba? Para talagang pwede yung actually kahit tap water po. Actually yung tap water, bawal siya sa radiator. Kasi yung tap water kasi may mga mineral po doon na like, parang mga nagkukos ng corrosion and nagkukos ng parang nag-aasin sa loob. So yun, so kaya dito po sa radiator, bawal siya yung mga tap water. Mineral or distilled water dapat. Kasi mineral water, meron pa rin po siya component na like sodium. So magkukos din po ng in time, mamumuo yung sodium. Magkakaroon po ng bara sa radiator. So distilled water po, dito po kahit ano. So ito hindi kulang? Ayun po, dapat kulang sa pero just in case po, Worst to worst scenario. yes po, nasa lugar kayo na wala talagang kasa, wala kayong mapagbibilan, and ang pinaka-source nila is distilled water. Yeah. Dito po siya. Okay. And then, yun po, hindi naman natin masyadong gagalawin sa brake fluid, pero check nila time to time kasi pag bumaba siya, hindi siya normal pag sobrang baba or nabipos, ibig sabihin nagkaroon ng tagas. Pero pag bumaba lang po siya pautunti, ibig sabihin yung brake shoe natin sa likod, brake pads natin sa harap, natutulak na yung piston. So kaya nagkakaroon siya ng nagpapasto na sa baba. Pero once na nagpalit kayo ng brake shoe and in-adjust yung brake natin, binalik ko kasi yung piston ng bago na brake yung left. Okay. Tapos warranty naman, na-discuss naman ng keeper. So warranty po, 3 years warranty tayo, 100 kilometers whichever comes to. So ibig sabihin, 3 taon ng kotse, hindi ka pa nakaisundaan, void na po yung warranty. Ang mga hindi po kasama sa warranty natin, yung mga nako-consume, like yung mga fluids, spark plug, hindi rin po siya kasama, yung mga air filter. Pag mga nag-moist to, Pag nag-moist yan, ma'am, actually meron talaga siyang
feature na talagang medyo nagmamoisture ng konti, huwag lang talaga magtutubig. Okay. Kasi po, napapansin niyo yung dating mga lumang kotse, naninilaw yung headlight. Kasi nakukulong yung init doon, walang singawan. So ngayon, kaya minsan pag may mga kliyente na galing Baguio or galing Carwash, tapos hindi maganda yung pagkakakarwash, sumabot ng dito. Yung LED kasi nagpo-cost din, pero very minimal lang naman yung hit na kinakost ng LED. Pero nagpo-cost pa rin siya ng init, kaya nagkakaroon ng moisture. Huwag lang po siyang magtutubig. Pag sobrang tubig po, Pa-check mo. warranty, ano naman. Pero, yung headlight po kasi or yung ilaw kasi, yung bulb, hindi siya kasama lang dito sa warranty. Yung bulb. Yung bulb, pero pag nagtubig siya, hindi siya pwede mong ipa-check. Baka mamaya, may singaw. Pero sa ngayon ma'am, sa dami ko naman ang nirelease, wala naman yung nagkaroon ako dati noon, way back 2018, Honda Jazz pa. Nagkaroon ng moisture. Sinek namin kasi ako noon, parang first time ko din kasi way back mga Transformer Honda City 2010 model po. Hindi kasi siya nagmo-moist dapat. So ngayon, napan-check yung sa mismong manual, normal pala siya kasi meron siyang singawan na. Para mapapansin niyo yung mga bagong, yung mga ganung model na hindi na masyadong naninilaw yung headlight. Kasi parang hindi naluluto yung naka-lens natin. So kahit sa mga motor ngayon, meron talaga may konting moisture. Pero wag lang talagang butil-butil na okay na may tubig. Kung mo-moist lang siya, parang lalabo, okay lang. Wag lang yung parang naulanan yung loob. Regarding sa engine wash, Engine wash ma'am, ang hirap eh. Di ba kasi minsan magpo-cost ka ng check engine. So, siguro ma'am, number one, dapat casted. So, dito na lang kayo sa pwede? meron naman Okay. kasi minsan naman nag-offer sila after mga 6 months, pag sobrang dumi na, ma'am, gusto nyo engine wash. So, nandun yun, kung magpapag nagpa-maintenance kayo, may mga quotation naman, makikita nyo ano mga gagawin. Kunwari, pag sobrang nadumihan ka na sa engine mo, pwede kayong engine wash or mismo pa-detail. So, nasa sa inyo naman. So, dito, yung battery, 1 year warranty lang po. So, nangiwalay, 1 year warranty yung battery lang. Ito na. Number 1, ano natin, i-explain ko yung sa sidings po natin. Sa sidings natin, ito ma'am. So, ito yung sa ibang mirror natin. So, gumagalaw naman sa kabila. Gumagalaw, Mar. Gumagalaw naman, no? So, dito ma'am yung lock. Central lock natin. Tapos, sa window. Tapos, window lock. So, ngayon, lock mo muna yung window. Kasi at least siguro, safe Monday pa din na po ibaba. So, ngayon, kakatink lang po. So, dito naman ma'am, because stability assist, ito naman, huwag mo na siya masyadong isipin. Safety feature po siya para sa traction control. And actually sa mga curve lane po, para i-correct po niya kayo, para hindi kayo mag-oversteering or understeering. So para malaman niyo po kung naka-off po siya, mayroon siyang ilaw doon, off. Okay. Ito po. Dapat siya ay Nakapatay lang po ganyan, para activated po siya. Tapos dito po, yung sa gas po natin, tapos sa hood, tapos yung matting po natin, meron din naman po tayong libre matting. Ayan po. Tapos dito ma'am, yung on-off ng, ganun din naman po yung mga dating kotse. Yun lang po. Hazard, signal light, yan, gumagana. High beam, low beam, yan, gumagana naman po. No? Tapos dito po, 13 kilometers lang po yung tinakbo ng kotse natin para makita niyo po yung trip A, trip B, and even sa fuel consumption average po niya. Pipindutin lang po natin to. So ngayon, range ng gasolina natin, makakatakbo ka pa ng 4 kilometers pero ayan, wala na siyang bar. Okay. Yun po. Pero at least makikita pa rin, pero at least yan, makikita po niya na itong kotse na to is makakapag-travel pa siya ng 4 kilometers. Pero yun po, estimated po ng kotse natin. So pag nagpa-full tank po kayo, lalabas din po dyan kung ilang kilometro yung matatakbo niya. Pero eventually, tumataas yan pag tumataas yung computation ng fuel consumption. So kunwari, nagka 10 or 15 kilometers, angat din po yan. So ngayon, average po niya is 0.6 kasi hindi pa naman talaga natatakbo. So trip A and trip B niya 13 kilometers. Ano yung zero? Patagalan lang. Itong tatagalan nyo lang po. Yan po. Pero itong 13 kilometers na yan ma'am, yan na yung tinakbo niya from Thailand,
port, baba sa planta, input dito sa dealer. Yan na po. Wala po tayo nabibili na 0 kilometers. Sa motor lang po yun kasi nahatak, di ba? Or pinapatay kasi siya. So, kumbaga dito kasi sa kotse, hindi naman pwedeng itulak, hindi naman pwedeng buhatin. Kaya talaga naiikot-ikot siya. Dapat ibang makita, kundi yan ilaw, handbrake, tapos seatbelt, tsaka itong gasolina, eventually mawawala pag nag-full tank ka, di ba? Pag may umilaw dyan na iba, mga nandito, mga ABS yung gano'n, ibig sabihin nun ma'am, warranty. So pag under warranty tayo. Kasi ma'am, ito audio controls, madali lang po ito habang nagdadrive kayo for safety para di ka na nakatingin doon. Ito ma'am, plus and minus for the volume. Pero okay nyo muna yan. Yan ma'am. Yan po. Tapos, ito ma'am sa channel po. And then yung sa source naman po, yung source natin sa Bluetooth, gusto mo mag-AM, gusto mo mag-USB, yan po. So dito naman ma'am, pag nag-Bluetooth naman po tayo, yan, sa Bluetooth, meron pa tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. Iba rin po yung Bluetooth. Sa Bluetooth po, pag gusto nyo lang magpatugtog, gusto nyo lang yung sound waves, maririnig nyo. Tapos gusto nyo lang yung pagka may tumawag sa inyo, dito na kayo sasagot. Kasi ito po, may Bluetooth handsfree tayo. Yun po yung sa Bluetooth. Apple CarPlay and Auto Android po is, dapat po naka-cable tayo dito and phone mirroring po kasi siya. So for example, yung mga ways natin, Google Map natin, dito ma'am lalabas na po siya dyan. Pag naka-wire. Tanggalin natin na ma'am. Opo, pwede. Sa phone, sa music, yan po magagamit po siya. Kasi ma'am, pwede ka na magpapicture. Do-double check lang po natin kung naputol siya. Pag naputol kasi sir, baka depende ha, baka mamaya kasi nami-mishandle lang siya. Ito. Ano ka ba? 14 years naman yung isa, kaya nasira yun. Yung car ko kasi naputol niya eh. Pero 14 years kasi yun. Okay. Kasi nag-ano na yun sir. Pagka sobrang marupok na, rumurupok yun. Tapos yan ma'am, pwede mo siyang actually i-adjust. So sa sounds ka lang, medyo gumanda diba? Yung bass niya kasi okay na yun. Pero pag gusto niyo pang pasan. Pero kung gusto niyo pong ma-maintain or kahit pa paano ma-preserve yung volume niya, yan, baba niya. Yung sa bass, sorry. Ito ma'am kasi pagka binaba mo siya, parang may kulang. Di ba parang may kulang? Medyo, yan, ganyan po. Tapos ito ma'am yung sa balance po. Pwede. Yung fader po niya. Gusto mo sa likod lang, kung maingay yun na sa likod mo, ganyanin mo. Or hindi, dito na parang hindi mo, ayan, parang hindi mo siya marinig. Yan, sa sounds lang po siya. Tapos ito ma'am, kung gusto, ayaw mo ng ano, yan. Pag maingay sa likod, harap mo na lang, tapos lakasan mo na lang, parang nag-uusap sila din ito, nagsasounds ka lang dito. Yan. So dito naman ma'am, yung sa may, ano natin, sa aircon po natin. Luis, Sorry. Party. Party kasi ko lagi. Sorry eh. Ayun. Sorry. Kasi ito ma'am, sa ano natin, sa aircon natin, ito yung fan. Yan. Ito yung sa air circulator natin, gusto mong maamoy yung nasa labas or dito lang, sa loob lang po. Tapos yung front po, pag medyo nag-moist, ganyan po. Or kung mainit yung windshield mo, nagkukos ng init din sa loob, yan, pwede mong front. Defogger naman ma'am, yung mga linya dun sa likod pag nag-fog. Pero bira naman yung gamitin ma'am. Ito naman mode ma'am, pero try na rin natin, baka mamaya di ba, hindi yan, parang naman po siya. Yan po. Kasi pag mainit na Yung paa di ba? Yan po. Tas or dito madalas po, dito lang naman po. Max cool ma'am. For example, kailangan mo nang umalis, wala ka ng time na mag-remote and you start, max cool mo lang. Todo na siya. Sir, hindi ka nag-aircon dyan ha? Ay, meron na. Kakabukas mo lang sir. Ayan. Tapos, AC on off pagka nasa Baguio. Wow, nasa Baguio, di ba? Malamig. Off mo lang yan. Para fun lang. Tapos buksan mo lang to ma'am. Para maamoy mo ma'am yung ano doon, yung pine tree doon, di ba? Tapos on off and then dito ma'am yung sa temperature natin. Pinakamataas yung sa 18 tapos pababa natin ma'am. Yung tinatanong niyo ma'am, ito ma'am babaklasin mo to para makuha. So meron siya, di ba may lock lang siya. Yung pinakalob lang gaganin mo lang. Tapos makikita mo na diyan ma'am yung evaporator nakapatong sa loob yung pinaka filter. Pero normally naman sa filter mo, kung di mo ito laging ginagamit, hindi ka laging nakababa yung, kasi yun yung nagkakos ng bara sa filter eh. Pag bukas ka lagi,
dito nakabukas kasi hinihigop niya ma'am hinihigop niya yung alikabok ganyan or kung maalikabok yung loob ng sasakyan. Isa pa ma'am kung may mga pets tayo. Yan, nahihigop niya kasi yun ma'am, yan po. Siyempre wala na CD, di ba? Medyo modern na tayo ngayon, di ba? So, Kasi CD dati ko Oh, ngayon nga dapat USB wala na rin yung mga MP3. Pero kung gusto mo na ayaw mo ng kunyari may pinupuntahan ka na minsan walang data doon. Ayan, pwede ka maglagay dito na. Okay. May tumutunog din ba dito kapag Hindi siya tumutunog. hindi siya? Yun lang po. Tutunog po siya pag na preno, may tunog po. Ganun. Kasi nauntog na sa likod. Ganun po. Pero ang tumutunog lang po normally sa harap. Ito ma'am, ito. Reverse camera. Yung may tumutunog, yun yung sa sensor po. Dalawa yung tunog ma'am, may beep. Actually, tatlo yung beep sound niya. Pagka habang lumalapit ka, bumibilis. Opo. Yung una yan, medyo malayo pa. Parang wina-warning ka niya. So pangalawa, bumibilis. Yung pangatlo, ma'am, din. Kasi may natawa sa likod. Ito yung pinaka-safe, ma'am. Ito lang po. Yung yellow. Okay. So yan. So, teka Mar, aatras lang namin para baka mamaya hindi pala gumagana yung ano. Mag-ka na lang dyan Yan. Ayan. Medyo critical yung ano yan ma'am, yung pasyente pag bumilis. Ayan. So, okay naman siya. Gumagana naman po siya. So, ito naman ma'am, yung mode natin, alam niyo naman, B is for drive, yung normal driving, and gusto niyo pong fuel efficiency, yung B. S ma'am, sport mode, kung gusto niyo medyo aggressive, nag-overtake kayo, medyo kinakarera nyo na yung katabi ng kotse. Para primero siya sa... ang primera ma'am, yung L. Okay. So kunwari pag akyatan kayo and medyo kunwari saan ba mga matataas mga papuntang Atok, Benguet, ganyan. L kung feel mong medyo nahihirapan yung kotse, L mo. Okay. S ma'am, ang maganda sa S kasi di ba aggressive siya. Babad sa RPM, hindi siya ganun katipid nga lang. Pero babad sa RPM, ang maganda dun ma'am kasi for example, pababa kayo downhill. Paano naka-engine brake siya, hindi ka naka-preno lagi. Kasi dyan ma'am nagkakaroon ng overheating yung kahit sa motor ganun pag lagi ka nakapreno, nag-overheat kasi ma'am yung pinaka-caliper. So, nako-compromise ma'am yung quality ng brake natin. So, para hindi ka masyadong babad sa preno, S-mode ka lang ma'am. S-mode mo lang. Tapos, map-fitin mo yun ma'am pagpababa ka, downhill ka. Pag binibitawan mo yung gasolina mo, para siyang medyo parang pumapreno. Ito ma'am, may armrest, ang laking bagay yan habang nagdadrive ganyan. Agawan na lang kayo ni sir, di ba ganyan? Ganyan po. So, dito ma'am, tatanggalin pa ba natin to? Ito Wag siguro, muna. ito lang. Wag na. Dito lang mga upuan na ma'am. Para natin. Plastic. Sidings ma'am, sama na natin to. Kasi magra-rattle to pag ano. Oo, sabi, ano lang tayo. Loki-loki lang tayo. Ito lang. Sige ma'am, anong po muna natin? Successful na yung naging release natin sa Honda PRV 1.5 day. Ma'am Danica and kay Sir Julius, congratulations po. So pauwi na sila ngayon. So ito, sudan lang natin. Ito lang. So sobrang successful nung naging release natin. So wala naman tayo naging problema. Thank you po.